Mga kapaglaom, now that the school year has opened in most of the schools in the Philippines, let us ask ourselves, what is true education? Stay tuned as we discuss more about this here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Reflect Christ's character. How is your third week in this very busy month of August, mga kapaglaom? Happy Sabbath, mga kapaglaom, and welcome to another lively episode of Let's Pray Pilipinas. Today is another extraordinary day as it is Sabbath day and we are honored to spend it with you, mga kapaglaom. Busa nining takna sa kabuntagon mga kapaglaom atong gikalipay ang usa ka panahon na usab nga kita nakig-uban dinhi sa atong Let's Pray Pilipinas. O sa dili pa nato ipadayon ngadto sa unahan ang atong panag-uban, atong gidako ang atong mga ulo alang sa pag-ampo, mag-ampo ta. Ginoo namo nga gamhanan o mahigugmaon nining takna sa kabuntagon. Aniya malipayon kami nga nagaduol kanimo human nga imo kaming giubanan sa among pagpangatulog sa tibuok nga kagabion. Imo gibag-o ang among kusog, ang among panglawas, imo kami giayo sa mga balatian og naghatag ka kanamo og usa ka higayon diin kami makahimo sa pagsimba kanimo nining adlaw balaan diha sa espiritu ug kamatuoran. Samtang kami himo nining usa ka pinasay nga programa alang sa mga pag-ampo. Hinaot nga ikaw mag-uban kanamo ang imong presensya, maghatag kanamo og kalampusan kauban sa among mga kaigsuonan, mga higala, mga kapaglaom diha sa ilang panimalay. Imo usab silang ubanan nining takna sa kabuntagon, imo silang bisitahon, imo silang panalanginan. Salamat o Dios sa imong saad nga magtubag ka sa among mga pag-ampo ang tanan namong pangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga imong bugtong anak ug among personal nga manuluwas. Amen. Amen. Mga kapaglaom, amo kamong giabi-abi sa inyo ang pakig-uban kanamo karon sa ato mga viewers diha sa Facebook Live, usab sa ato nga GSAT nga channel live kita sa kanunay sa channel 37 and also sa ato nga Facebook. Just search Let's Pray Pilipinas ug ako sab giabi-abi ang sayo gid kay mi mata aron makig-uban kanato mga kapaglaom. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta kanato dinhi. That's right, kapaglaom Kevin. Again, Yes. Happy Sabbath. Yes, And happy kapaglaom Sabbath. Pastor Lauron Good morning, is with happy us Sabbath. again. Mga kapaglaom, magpahinumdom lang kami nga kung aduna kamoy mga pag-ampo nga dili nyo gusto, nga atong isibya dinhi mga kapaglaom, kindly label them with the word confidential. Ug ato nagihapong pagdadon sa pag-ampo off-air mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom, and we are reminding and encouraging sa ato nga mga kapaglaom nga adunay mga prayer request kung gusto niyo ipaabot sa ato nga programa. Palihog sugdi na sa pag-send sa mao nga mga prayer request aron ato kini maapil sa ato nga pag-ampo. Ug karon mga kapaglaom Giselle, kapaglaom Pastor, Yes. atong gikalipay nga atong isibya ang mga praise reports, mga pag-ampo nga gitubag sa ato ang Ginoo. Amen. Ug ato kining pagasugdan mga kapaglaom sa ato ang first nga praise report dinhi. Ang iyang concern mo ang IELTS examination o gipadala kini gikan ni kapaglaom Julian Rivera from Saudi Arabia. Giyaning iyang gi-request atong July 6, 2022 nga nagaingon, good morning mga kapaglaom. Kanina Rivera nga mag-take og IELTS exam karong adlaw makapasar siya. Niadto nga July 6 siya naga-text. Unya pag August 18 mga kapaglaom, duha ka adlaw ang labay mga kapaglaom, mi-text siya kanato og nagpahibalo nga nagpasalamat siya sa pag-ampo og mga gihimo dinhi sa ato ang programa kay nakapasar siya sa mga exam, Amen. and praise God for that good result. Praise God.
And we have also answered prayer mga kapaglaom from SDA Woman of Leyte. Iyahang ipadala, iyahang prayer request atong August 6 mga kapaglaom. Nagpa-appeal siya ga paampo alang siyang office mate nga si Hazel nga operahanan atong panahona sa gallstone. Adto nga August 12 mga kapaglaom, dili lang kaayo dugay no. Nabalaka siya kung unsa may mahimo nga resulta ni ini. And pagka August 18, mga kapaglaom, nagpadala siya sa iyahang answered prayer. Nagpasalamat siya nga nagmalampuson ang mao nga operasyon kang Ma'am Hazel Barte, mga kapaglaom. And again, we praise the Lord ni Ana nga praise report. Yes, and another praise report mga kapaglaom from kapaglaom Cindy Grace Gomez. Ni adtong May 6, nagpadala siya sa iyang prayer request, nagaingon, please pray for me kay mag-take ko sa licensure exam for teachers sa niadtong June 26, 2022. Unya nga nagapaampo siya nga makapasar siya nga sa mga nga examination. And then last August 6, 2022, hibalo siya sa atua og naga-share siya sa iya ang answered prayer. Nagaingon siya nga nagpasalamat siya sa ato ang mga pag-ampo nga natabangan siya og nakapasar siya sa maong board exam, og siya nagpasalamat sa ato ang labawng makagagahom that it is possible for her nga nakapasar og karon siya usa naka-license teacher, mga kapaglaom. Amen. And another praise reports, mga kapaglaom, coming from Apple Cayaw, from Magpet, North Cotabato, mga kapaglaom. Nagpadala lang siya sa iyahang praise reports adto nga August 14, mga kapaglaom. Iyahang nga mensahe nagaingon, gusto na ko magpasalamat sa Ginoo og kaninyo nga nagampo alang kanako. Gusto ni paabot iyahang bugkos ng pagpasalamat tungod na dawat siya sa iyahang gi-applyan nga trabaho, o nagpasalamat siya nga unta ma-promote pud siya o makasual siya, ma-regular siya eventually sa iyahang trabahoan. So mao ka na atong ipadayon sa pag-ampo ug hinaut makapaglaom kung duna pa mo yung mga additional praise reports man o prayer request, duna tay mga hotline numbers makita lang na ubos sa inyong mga screens, mga kapaglaom. Tan-aw ba mo sa inyong television, sa inyong mga cellphone, palihog ipadala na, mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom, and we are so thankful sa mga gi-share ninyo nga mga praise reports, mga kapaglaom. And now, ato ang pagbasahon ng atong first batch of prayer requests, mga kapaglaom. Una din sa atong lista, nagpadala si kapaglaom Jesse Gidiano from Badhigan, Badian, Cebu. Nahangyo siya kanato nga ipaampo ang iya nga sister si kapaglaom Jennifer kay aduna kini typhoid fever nga nagsugod pa kani adtong August 13, mga kapaglaom. Ato siya nga idala sa atong mga pag-ampo. Og usab from 0075 nagapaampo siya og financial freedom gikan sa mga utang og aduna pud siya self-control when it comes to spending his resources. And also from 7496 from kapaglaom Cassandra Baltazar, nagapaampo siya kay na-admit siya karon sa Malay-Balay Hospital with fever and low platelet, mga kapaglaom. And we have also from 9281, mga kapaglaom, iyahapod nga prayer concern is na siya sakit, no? Og iyahapong ulo, ang ulo dunay nagapitik, kapaglaom Pastor and kapaglaom Kevin, nanghangyo siya nga pinaagi sa mga tambal nga iyahang ginainom, mamaayos siya, mga kapaglaom. And we have also additional prayer requests, magpaampo siya alang kang Mrs. Sarah Conde nga naakaron sa Provincial Hospital ug hinaot sa dili madugay, mga kapaglaom, maka-recover siya. Ug mao ka na nga ato ang batch 1 sa ato ang prayer request ug atong hangyoon si kapaglaom Kevin to lead us in prayer. Yes, mga kapaglaom, ato ang iduko atong mga ulo alang sa ato ang pag-ampo, mag-ampo kita. Among mahigugmaon ug gamhanan nga Dios nga naa sa katasan sa mga langit. Among gipasalamatan amahan ang higayon nga diin kami makaduol kanimo aron sa pagdala sa mga pinasahing mga pag-ampo. Yes. Ug o Dios, samtang kami magaduol kanimo,
kami nasayod, kami nakasala sa imong atubangan ug kami nangayog kapasayloan sa among mga sala. Kauban kanamo karon nagaampo amahan ang mga kapaglaom nga nagauban kanamo nga naa silang mga panimalay, nagaduko usab silang mga ulo, nagapiyong silang mga mata. Timailan amahan kami nagaila sa imong pagkagamhanan ug among dangat diha kanimo amahan sa pinasahi ang mga pagampo nga anaa karon dinhi. Kapaglaom Jennifer nga adunay typhoid fever. O Dios, ikaw nasayod sa iya nga sitwasyon karon ug ikaw nasayod amahan sa mao nga hinungdan sa iya nga balatian. Hinaot o Dios imo siya nga hikapon og pagaayuhon nga sa karon nga higayon amahan siya malipayon og magpasalamat kanimo nga mahibalik na kaniya ang kahimsog siyang panglawas. O Dios, amo sa gidangat diha kanimo among kapaglaom nga adunay kalisod amahan, labi na sa iyang mga utang amahan o sa iya ang kontrol sa iyang kaugalingon sa mga paggasto. O Dios, hinaot ikaw magagiya kaniya, maghatag og pinasahi nga kaalam nga sa tanan nga mga panalangin iyang madawat amahan, iya kining magamit amahan nga adunay pagpugong o ginaot amahan nga imo siyang tabangan nga iya ang bayaran ang iyang mga obligasyon. O Dios, panalangin usab amahan ang among kapaglaom Cassandra Flores Baltazar nga aduna usab siyay hilanat ug nagaubos ang iyang platelet. O Dios, ikaw ang nagadesinyo sa iyang lawas. Ikaw usab amahan ang makabalik kung unsa man ang mga nagakulang niini ug unsa man ang mga dili angayan nga mosulod siyang panglawas. Hinaut o Dios nga imo siyang pag-ayuhon kauban sa iya ang tibok pamilya, sila magakalipay o magadaig kanimo, magaila nga ikaw ang hinungdan sa iya nga kayuhan. Panalangin usab o Dios ang among kapaglaom nga adunay sakit sa iyang ulo ug iya nga pamati nagapitik ang iyang ulo. O Dios, amahan wala niya gisaysay kung unsa mangyod ang hinungdan niini o unsa ang sinugdanan, apan nasayod kami nga ikaw nakabalo sa iya nga sitwasyon ug ikaw o Dios ang angayan nga makatabang kaniya kay ikaw man ang nagahimo kaniya. O Dios nga balaan, hinaot nga ang iyang mga pagkaon o unsa man nga tambal nga iyang ginainom karon makahimo kini nga mahimo kini nga instrumento sa iyang kaayuhan. Ug tabangi si amahan nga magahawid kanunay sa imong mga saad kaniya kay ikaw man o Dios ang amo ang Dios nga makagagahom nga kanunay nagatuman sa imong mga saad nga ni kanamo. Ug o Dios, among idangop diha kanimo ang among kapaglaom nga si Sara Kundi. Anaa siya karon sa hospital amahan ug siya nagahangyo kanimo nginaot ikaw tabang kaniya o magaayo kaniya sa iyang balatian. Hinaot o Dios nga sa dili madugay amahan siya makabalik siyang pamilya, adunay kabaskog sa panglawas o magahimaya sa imong ngalan amahan. Kay kami nasayod nga ikaw ang tinubdan sa tanan nga mga kaayuhan o ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Amahan nga balaan, amo sa midangat diha kanimo makapaglaom nga nakigduyog sa pagampo karon, ikaw magapanalangin o magahatag silang mga panginahanglanon. Dang salamat amahan sa imong pagtubag sa imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Kevin for that prayer. And mga Kapaglaom, moving on, we will now read our batch 2 of a prayer request, and later on atong hangyon si Kapaglaom Pastor to pray for this concern. Number 1, ginapaampo ni 0665 iyahang prayer concern mga Kapaglaom nga unta maayo na. Iyahang ginahambi nga balatian, nagsakit siya mga Kapaglaom gikan ni Kang Ilyas Palsario mga Kapaglaom. So ato ni siyang iampo na siya karon sa Buswanga, Palawan. Yan. So naa si 4777 ginapaapil po niya paampo iyahang nga sister mga Kapaglaom nga si Miriam Istorque nga unta matotally heal na siya. Sa iyahang lawsuit po niya ang ginaatubang karon, so sa legal concern ni mga Kapaglaom, so ato ni apil sa atong mga pagampo sa gihapon. And we have 4632 nagpa-apil po siya paampo sa fast recovery ni Ma'am Ruth Ejercito alang sa iyahang major operation. And we have also 7985 mga Kapaglaom nagpa-apil po siya paampo again, no, request more prayers alang nila Silguera ngayon naa siya karon sa ospital gikan ni Kang Sara mga Kapaglaom sa Iloilo Mission Hospital, og naa siya karon sa critical nga kondisyon mga Kapaglaom from Rose Beria of Estancia, Iloilo. So mga Kapaglaom, salamat sa pagpadala sa inyong mga prayer concern ug atong hanyoon si Kapaglaom Pastor to pray
for this prayer concern. Daghang salamat kapaglaom Giselle. Nining kabuntagon mga kaigsunan usa ka pribilehiyo alang kanato ang pagduol sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Og sa dili pa nato dad-on ang mga ngalan nga ginahisgutan ni kapaglaom Giselle. Allow me to share this text mga kapaglaom nga atong makita diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Saad ni sa Ginoo alang kanato bisan unsa nga atong kahimtang ang iyahang giingon, ang iyang gitugon kanato nga kining tanan masigtabang alang sa ikaayo alang kanato. Nag-ingon dinhi kita nga nasayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Amen. So nining nga kabuntagon dili ta mabalaka, dili ta mag-uol tungod kay ang Ginoo may naay labing maayo nga plano alang sa matag usa kanato. Amen. Busa atong idako ang atong mga ulo, magampo ta mga kapaglaom. Ginoo ninintak na sa kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay, kami nagaduol kanimo. Yes. Uban ang pagpasalamat ug pagdaig. Walay butang natago diha sa imong atubangan. Ug sa dili pa kami moadto sa unahan, o Dios, ako nagampo nga kung dunay mga butang nga nakababag sa among mga pangalian nining kabuntagon, hinaot nga imong susihon ang among kasing-kasing, ang among hunahuna. Sulayi o Dios, nga kung doon na may dautan, badlunga kami, ug tuyura ang among kinabuhi, ipahiuyon sa imo nga kabubuton. Aron nga walay mga butang babag sa among pagduol diha kanimo nining orasa. Kami nasayod nga makasala kami apan naglabaw gihapon ang imong grasya ug kaluoy alang sa matag usa kanamo. Ug karon nga kabuntagon Ginoo sa pinasahi, ako nagaampo alang sa among mga kaigsuonan nga dunay kahasol sa ilang pagkinabuhi. Kahasol diha sa relasyon, tingali ang ilang panimalay adunay kagubot o sa bisan unsa nga hinungdan, hinaot nga ikaw magapataliwala. Ayuha ang balatian sa relasyon diha sa ilang panimalay. Ang uban adunay problema sa paninapi, hatagi sila o Dios ug kagawasan sa tanan nila nga mga obligasyon, panalangini sila sa material. Yes. Kung tingali ang uban, adunay kaguol sa ilang trabaho, tungod kay ikaw man ang Dios nga tag-iya sa tanan, hatagi sila Ginoo sa mga paagi nga wala gani namo tuhui ug wala namo dahuma. Duna kay libo ka mga pamaagi alang sa matag usa kanamo nga wa gani namo hisayri. Amen. Ug nining kabuntagon sa pinasahi usab, ako nagaampo alang sa among mga kapaglaom Elias Parsario, kapaglaom Ruth Ejercito, kapaglaom Nilo Silguera. Anaa sila sa balatian tungod kay ikaw man ang labaw nga mananambal nga nasayod sa ilang kahimtang. O Dios, ayuha sila nining orasa. Kung asa man sila diha sa ilang higdaanan, diha sa tambalanan, duawa sila. Ug himo ang instrumento ang ilang tibuok pamilya, ang ilang maayo nga relasyon nga sila magmadasigon, magmalaumon sa kaayuhan nga imong ihatag. Panalangin ni ang mga tambal o mga doktor nga kini mahimong tulay sa ilang kalig-on o maayong panglawas. Yes, Lord. Ako nga ginaampo usab sa pinasahi si kapaglaom Miriam Istorque. Hatagi siya og kaalam kahibalo, kopti ang iyang mga bukton nga siya dili maluya og dili mawala. Ilabi na sa iyang giatubang nga kaso. Yes. Ikaw Ginoo, magauban kaniya, hatagi siya og kadaugan, taliwala nining kalisdanan ug hagit nga iyang giatubang. Salamat
nga nining kabuntagon imong tumano ng imong mga saad nga magsangkap ka sa tanan namo nga mga panginahanglan ug maghatag ka sa tanan namo nga panginahanglan sa matag adlaw. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Mga kapaglaom. Yes, and thank you so much mga kapaglaom sa inyo ang pagpaabot sa inyong mga prayer request o hinaot nga atong ipadayon ang pag-ampo niini labi na sa mga kapaglaom nga nagahimo silang mga prayer journals. That's right. And today, mga kapaglaom, we have a very, very interesting topic alang sa matag usa ka nato mabata or maidaran. Makarelate kid ani mga kapaglaom. Education Day. Ang atong quote of the day, nagaingon mga kapaglaom, the human mind is brought into communion with the mind of God, the finite with the infinite. In this communion is found the highest education. It is God's own method of development. Ingon sa True Education 9.4. Mga kapaglaom, ang atong paghisgutan karon is all about the true education. So, unsa man kini mga kapaglaom, siguro interested ang halos tanan kay nagabalik na manggod karon kapaglaom Pastor and kapaglaom Kevin ang limited nga face-to-face sa mga pipila ka mga tulunghaan nato na mga public man or mga private nga mga schools. So muni karon atong pagahisgutan kung unsa man gyud ning true education. Tingali nakapangutana pod mo kung duna ba true education. Unsa man imong thoughts ani kapaglaom Pastor? Daghang salamat kapaglaom Giselle. Nindot kayo mga kapaglaom ang ato nga hisgutan karon nga Yes. kabuntagon. Very interesting kay human sa duha ka tuig nga kana bitaw nga lockdown, Yes. no? Finally miabot na gyud ang panahon nga ang atong mga kabataan, ang atong mga estudyante mobalik na sa tulunghaan diha sa classroom. Yes. Unya makighalubilo na sila sa ilang mga classmates. After a long time. Nga perting gilaay na ang atong mga Yes. kabataan. And yet, hinoon sa pagkakaroon, limited face-to-face mga Limited kapaglaom. But hopeful ta nga karong bulan sa November, as promise sa ato nga kanang gobyerno, full na gyud ang ato nga 100% Yes. ang ato nga face-to-face sa ato mga kabataan niya. No more lockdown. Dato kanang katilingban og nalipay ta niana mga kapaglaom mo. Karon nga kabuntagon, we will be talking about education, no? Nindot kayo na siya nga kanang topiko nga atong sawan ning takna sa kabuntagon. By the way, what is education kapaglaom, Kevin? Ang kining dictionary, mga kaigsunan online dictionary, nag-define sa word education the process of receiving or giving systematic instruction. Yes. Dili lang kanang systematic instruction, lain nga kahulugan sa kanang education, nag-ingon an enlightening experience. Sa ato pa kanang dili importante nga tudluan ka diha sa classroom. Dunay ilang giingon gani nga experience is the best teacher. Teacher, Nindot kayo mga kapaglaom. Yes. And Yes. oo. So, Kaya Pastor- nga naman din naidili tinuod. Yes, more. Pero naagid siguro gitawag na tog at maximum experience of education siguro Pastor, no? Kana. Naay gitawag nato nga kanang false education. naagi Kadto nag yung mga pagtulunan nga iya na gyud kangit-ngit. Oh, so Maambang mga kapaglaom mao ang edukasyon sukad sa atong pagkabata, no, diha sa kanang pag-grade 1 na to, kinder, unya nursery, nagmagsugod gyud tag nursery, dayon kinder hangtod grade 1 to grade 6, and then sa una first year to fourth year, then to college unya human sa graduation, makaingon ta nga wala human na.
kanang word no ang kahulugan niini. Kay kun natong buot sabton sumala sa akong gibasa kaganiha, ang education mga kapaglaom is a lifetime process. Yes. Tibuok kinabuhi nato nga kanang pagkat-on. Pero unsa may true education na kapaglaom given? Yes, Pastor, sa imo alang giingon ganinaw, that is our first point mga kapaglaom, that true education is more than a course. Dili lang siya ingon nga makahuman og eskwela, mo to ang gipasabot ni Pastor nya. Nindot kay ito yung gibasa, because education is receiving and giving systematic instruction. But pasabot, dili lang dahil nga mudawat ta Pastor, mo give. Sa ato pa, that is more than ug unsa man imong gikuha nga kurso karon, unsa man ang imong eskwelahan, primary, secondary, or nara baka sa college level, more than padana ang education, because education sa igayon pa ni Pastor never stops. It is a lifetime nga pagtuon makaigsuonan, and we should always remember that education is labaw lang siya sa ato ang gikuha nga kurso makapaglaom. That's why, Pastor, akong i-share og sa ato kapaglaom Giselle, according to Aristotle, nagaingon siya nga, educating the mind without educating the heart is no education at all. Wow, kanindot kayo no. Kung nauna lang ato ang dili daw na siya education. Niya kanang gawas pa niya na kapaglaom given ang atong hisgutan karon is true education. Yes. So ginang true education mga kapaglaom. Nagingon ang usa sa mga ilang nga tigsulat si Ellen White, nagingon siya, true education means more than pursuing a certain course of study. It has to do with the whole person and with the whole people. It is the harmonious development of physical, and then mental, spiritual, and spiritual powers. So ang tinuod di ay nga edukasyon, dili lang ang kanang naa diha sa atong nga classroom. It includes sa atong physical, ato ang social, ug laban ang tinuod nga pagtungha ang pagkat-on mao ang diha sa espirituhanon. Mao na pinaka-importante kay kanang sa naa nato, dili lang gyud ang Dios mawala sa ato nga ginabuhi. That's Yes, right. amen. And mo na nag-point sa tua sa atong ikaduha nga subtopic, the master teacher mga kapaglaom. Now, we believe, no, even myself, no, I believe nga naagyoy tinugdan ni ining tanan. Imuhang knowledge, imuhang wisdom, ang tanan nimong nahibaluan sa imuhang nga pagtuon, no, dili lang sa eskwelahan apan sa imuhang kaugalingong kinabuhi. Doon na gyoy tinugdan ni ining tanan, no, and that is from Jesus Christ. Ingon din hiya that true education is from the only true source of knowledge and wisdom, and that is pointing to the master teacher, Jesus Christ himself, mga kapaglaom. In him are hidden all treasures of wisdom and knowledge. So dili day kita makaangkon sa to ang na-acquire kapaglaom Kevin, kapaglaom Pastor nga, uy, ako aning kuan ha, na-acquire ha, gikan gyud ni sa kuha. Uy, labot ang uban ani, ako ara gyud ni. Dili So, ka makapasigarbo. Di ka makapasigarbo, yes. So, angay gyud ay natong pasidunggan ang Ginoo. Ingon pa sa Colossians 2 verse 3 makapaglaom. Ingon po din hiya, every gleam of thought, every flash of the intellect is from the light of the world. So, ang Yes. tanan, ang knowledge, ug ang labaw na ang wisdom, no, gikan gyud na sa Ginoo. Yes, that's why sa James 1:5 kapaglaom Diyos sila ingon if any of you lack wisdom, let him Let ask him from ask. God. Meaning Yes. gikan gid sa Ginoo ang Yes. kaalam. And also mga kapaglaom, tungod kay ang atong great teacher is God, we should also have the knowledge about God. Kapag pastor ang kapaglaom Giselle. So, all true knowledge and real development have their source in a knowledge of God. Kung kita nakaila sa atong Dios, dali lang mga kapaglaom ang pagkahibalo sa mga butang dinhi sa kalibutan, kay ang Dios man ang naglalang sa tanan nga mga butang. And kapaglaom Kevin, nindot kayo ang ato nga iglesia. Nga naman, tungod kay ang ato nga iglesia nagatudlo o mga pagtulunan nga nasintro kayo diha sa Ginoo. Yes. That's why we are encouraging everyone, mga kapaglaom, kamo diha sa Mindanao,
sa Luzon, dinhi sa Visayas. Kindly grab the opportunity nga atong mga kabataan atong gyud ipadala sa atong kaugalingon nga tulunghaan. Yes. Ha? Yes. Kay moingon man na tao sa kanila kanang wara may kalainan pastor. Pareha raman mas maayo pagani sa gawas kay mauna. But I would like to tell you mga kapaglaom, dunay usa ka butang nga dili gyud nimo makita sa gawas. Ang pagpaila-ila o ang pagtudlo sa mga kabataan sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Kini nga pagtulun-an once nga mabutang sa ilang hantod sa tibuok nila nga kinabuhi. Yes. Very important kanang stage sa ilang kabatan-on nga dili gyud kinahanglan nga atong hikawan sila, ato yung ipadala ang atong mga kabataan sa atong mga church schools o That's sa atong mga right. academy, Yeah. atong mga colleges all around sa ato nga area o sa ato nga kanang mga tulungan. Yes, mo na sa Proverbs, Pastor, 22 verse 6. Nag-ingon diha, train up a child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Mao gyud na ang giingon ni Pastor nga ato gyud ipadalaan. I believe, Pastor, nga ang atong mga eskwelahan karon abli pass enrollment. Pwede pa magpa-enroll mga kapaglaom. And That's right. knowing that we are going to send our children sa ato nga mga church schools mga kapaglaom, let us not forget that the child's first school is at the home. Yes. Sa Diha balay gyud gyud sa nagsugod. panimalay. Oo. Panimalay gyud. Ato ning timan-an mga kapaglaom, ha? Usahay baya kanang tungod sa atong kabisi, daghan kayo ta og kanang trabaho, atong negosyo, mataligam-an na lang nato nga ang atong mga kabataan atong itugyan ngadto sa mga magtutudlo. Hinumdumi ninyo nga unang 5 ka tuig. By the way, mo eskwela ang bata og nursery, pilay edad? 4 years old. Okay? 4 years old kay ini ka 5 niya, mo kinder naman siya. na. Pag 6 ron niya, mo grade 1 na siya. Kanang tulo ka tuig mga kapaglaom nga ang bata naa diha sulod sa panimalay. Maunay critical nga stage diin ang parent og child relationship puwerte ka importante kayo kay kung ato na siyang ipalabay nga walay mahitabo sa ato nga kinabuhi That's na right. magmahay gyud ta kay ang dili ang ginikanan maoy mutudlo sa ato mga kabataan kundi ang uban na ang kanang peer pressure ang kanang ang media maoy mutudlo nila unya ang mga magtutudlo. Let us remember nga ang atong panimalay maoy una gyud nga tunghaan sa atong mga kabataan diin ang atong mga kabataan makat-on og paghigugma natong mga ginikanan og labaw tanan ngadto sa Ginoo. That's Yes, right. Pastor. And also, Pastor, when it comes to education at home, let us also remember nga mas daghan, according to research, Pastor, mas daghan dahil mahinumduman ang bata sa ilang nakita kaysa sa ilang nadungog. So ato pa, kung unsa to itudlo nila, ato pong i-action mga kapaglaom para mas mahinumduman gyud sa ato mga kabataan. And ito also say sa ato ang lesson din here or sa ato ang guide din here mga kapaglaom that the parents as instructor, he is to learn the lessons that are to guide him throughout life. Lessons of respect, obedience, reverence, self-control, and many more sa ato pa mga kapaglaom. We as parents, ako ora po ko na parent, kauban sa ako ang wife, ato gidaeng kat-unon po sa tong kaugalingon una kapaglaom, Pastor. Ug unsa atong angayon itudlo sa tong mga kabataan kay we cannot give what we don't have mga That's kapaglaom. right. And kita po di ay as parents kapag laom Kevin and kapag laom Pastor, we have also to do our part, no? Nga mintras naa pa sa to ang poder nga to ang mga kabataan ato pong himo na ato ang very best nga makat-on sila sa eksakto nga mga pagtulunan before sila mo go out, no? Sa ilahang kaugalingon nga life. So kinahanglan ang environment na ay peace, na ay love, and most of all na ay respect dito sa Most High sa Ginoo mga kapaglaom. So hinaot nga kanunay po natong i-practice ang pag-regular nga worship, ang prayer mga kapaglaom, Bible study, and even personal devotion kay dira mas makatunan pa gyud sa bata, no, ang pagtulon labi na gyud iyaha nga relationship, personal relationship sa Ginoo mas
mo close pag yun. So mga kapaglam atong hinumduman ang proverb nga nagaingon, as the twig is bent, the tree is inclined. Makainumdum mo kaani sa kanang bitaw makita nato nga kanang hinimo sa tawo nga kanang bonsai. Nga kung bonsai asa nga. nimo siya ipadulong, dito gid sa Pwede ra siya, no? butangan ra siya og kanang wire. Wire, oo. Oo, aron nga kung sa imong gusto nga porma, Yes. May pag-abot sa panahon, imong tantangon ang wire, makuha na siya, Iporma maporma niya. na. As long as gamay pa siya, no? Correct. Yes. Dako na lisod na kay Lisod. mabali na og pugson. Oh, Unya dahil ato, lakod. ato nang hinumduman na kapaglaom Giselle o kapaglaom na kinang Kevin Yes, Pastor. nga diha sa atong panimalay magmatngunta mga kaigsuunan mga Yes. kapaglaom ing nangano kay kun unsa ang makatunan sa mga kabataan sa atong kanang pagbuhat, sa atong pagsulti, ila gyud nang madalang ngadto sa uban. Yes. Oo, mao na nga magmatngunta nga kabantay mo nga dunay mga kabataan nga sayon lang kaayo nila nga mo tubag sa ilang mga ginikanan, unya mo singka, unya ato ding naon unsa ka ni siya ngadto sa ilang balay, unya unsa ka ang ilahang kanang pamaagi dito sa ilang balay kanang soft spoken bakang mga ginikanan ani or magsingkahanay baka ni sila. Mao. Sumo na nga ato gyud ang timan-an mga kapaglaom nga diha sa atong panimalay makat-on gyud ang mga kabataan and kinilabaw tanan. Alang sa matag usa kanato, di gyud nato kalimtan mga kapaglaom ang atong mga kabataan sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Yes. Kay kung ang atong mga kabataan mabansay sila sa pulong sa Ginoo, inikadako nila, mapariha sila nato nga naggiya kanila sa ilang moabot unya nga kinabuhi. Ang nakanindot ana pastor sa ato ang sistema, labi na sa ato ang education, magakauban din ning panimalay, eskwelahan ug simbahan. Mo nga praise God yung kay blessing kay sa ato ang natay mga church school kay ang pagtudlo sa eskwelahan ug pagtudlo sa simbahan nagkahiusa, inline na siya. Mao na nga sa giingon ni pastor, let the Bible be the textbook of our children. Mga kapaglaom. Wow. The Bible opens to us the words of life, for it makes us acquainted with Christ who is our life, mga kapaglaom. So we praise God for that. That's right, mga kapaglaom. Sinaot nga, doon na po may mga kapagtulunan nga nakuha mga kapaglaom. If you have, you can comment down sa itong comment section kung unsa man inyohang mga output ni ining ato ang mga pagtulunan karon. And sama sa gisgutan ni kapaglaom Pastor and kapaglaom Kevin, yes, the Bible, the Holy Bible, and nature makapaglaom mo na pinaka the best good nga textbooks nga atong ipamana or atong ipasunod sa atong mga kabatanunan or mga Yes. bata, mga kapaglaom tungod kay dili na nila malimtan, no, hangtod sa matigulang na sila, hangtod magkaidara na sila, magpabilin gyud na silang kasing-kasing labi na gyud nga ilahang relationship sa Ginoo kapaglaom Kevin and kapaglaom Pastor mas nagkatubo pa gyud, no, sa matag adlaw. So makapaglaom the Holy Bible and nature di ginato nakalimtan. Ingon gani din hiya, the Bible opens to us the word of life for makes us acquainted with Christ who is our life. Wow. So ang kapaglaom given. yes, pastor. Ang nindot kayo ang kanang atong discussion, no. In fact, diha sa Biblia mga kapaglaom doon natay daghan nga mga batanon diha sa ilang pagkabata hangtod sila midako. Yes. Classic example sila sa usa ka Kristohanon nga panimalay nga gimatuto sa ilang mga ginikanan nga pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa kanang mga kalisod sa ilang nga kinabuhi, wa sila mo biya. Nagpabilin yun sila nga matinud-anon diha sa Ginoo, just like Daniel. Yes. Si Joseph mga kaigsuonan. Just imagine Joseph, nagtubo siya diha sa ni Jacob. Unya, he was sold to Egypt. Pag-abot niya sa Ehipto, kung unsa iya nakatunan sa dihang gamay pa siya hangtod nagtubo siya, nakamatngon siya og buot hangtod nahimo siyang batanon, gibaligya siya kung unsa iyang nakatunan, ang Ginoo nga iyang gituhuan, mao gihapon ang Ginoo nga iyang gikuptan dito siya sa Ehipto. Amen. And with that, pastor, tungod sa iya nga pagtuo, nakahimo siya og impact, nakahimo siya og influence. Ato nakita labi na sa kinabuhi ni Daniel, nga di lang kay naka-impluwensya sa iyang mga higala, katong tulo ka Hebrew boys. Yes. Naka-impluwensya siya maski sa kinabuhi sa hari.
di ba nga ang hari mismo nakaila nga aduna gyud tinuod nga Dios nga gialagaran si Daniel. Ang ato nga pagtuon ini nga panahon sa ato nga kinabuhi mga kapaglaom is only temporary. Yes. Sila si Daniel, sila si Joseph, tanaw nato ang ilang nga ehemplo nga bisan wala na sila pero ang ilang binuhatan, ang edukasyon, ang pagkahadlok nila sa Ginoo sa ilang nga pagkabatan-on bisan sila wala na apa nagpabilin hangtod karon. So kung kita gusto nga mahinumduman sa mga katawhan sunod nato, mga kaliwatan nga sunod nato, maghimo ta, magkulit ta karundaan ug usa ka maayo nga kinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo. Nag-ingon ang ato nga discussion karon, the source of true education is God. Amen. Without the knowledge is all in vain. It is of great significance that a child should be equipped in the home with the knowledge acquired from God's Word, the Bible. Yeah. True education awaits every child, and it is our duty as parents, as a church, and as a church. Holistic education should be the goal, where one is physically, mentally, emotionally, socially, and most importantly, spiritually developed. In doing so, one will be able to live in Christ's footsteps and represent God to the world despite the trials that may come. Let us remember to be educated by God by inclining our ears to the truth and do all things that glorify Him. Amen. Amen. So inaot magpabilin ka to sa tuwang hunahuna o kasing-kasing mga kapaglam as we train our young minds, no? Nga magtubo din ha sa knowledge, wisdom sa Ginoo nga ato apod sila matudluan sa insakto. Mga kapaglaom, we will be right back after this music video. Hinaot makahatag kining dugang inspirasyon sa matag usa sa tuwa. I'm searching for salvation once again, living in this world full of wickedness and guilt. My life was ruined by the cares of this world. I gave myself, my whole life to you. There's nothing life inside compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I'll stand. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me.
my joy, you are my everything to me. Nothing can separate us from the love of God, for you are my altar, my everything to me. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that's lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that's lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything. To me. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, a place where you don't have to pray alone. Thank you so much for that very inspiring message in song Kapaglaom Dale and Kapaglaom Hani Rabago. Nindot kayo mensahe sa awit, mga kapaglaom, reminding us that nothing compares to the thought nga ang Ginoo gyud is everything to us, mga kapaglaom. And we will also would like to greet our FB viewers, mga kapaglaom. Salamat kaayo sa inyong pag-uban kanato sa pag-ampo ug sa pagpaminaw sa ato ang mga diskusyon dinhi, mga kapaglaom. Niya si kapaglaom Dave Wills, kapaglaom Rosita Nakano, kapaglaom Linda Gina Hurtado, mga kapaglaom. Happy Sabbath diha kaninyo. And we have also Abigail Hatchin. Yes, so salamat kaayo, mga kapaglaom, sa inyo hampang uban ka nato sa pag-ampo ug sa atong discussion. Now, we will move on sa atong third batch of prayer request. Yes, atong third batch of prayer request, mga kapaglaom, atong pagabasahon from Kapaglaom Jan. Nagapaampo siya sa mga LET examiners karong umaabot September 25. Kapaglaom Nestor Lucernas, Henry Estrera, Cristel Joy Brandino, Julifer Libot, Jill Ramos, Claudine Dilatorre, Michael Azielo, Ricknel Maca, Isaw Dayon, Mylene Aklo, Davidson Jayjay, Goody Rose, Donna Yokyok, and Dena. God bless kaninyo, mga kapaglaom, sa inyong pag-take and pag-prepare sa mga board exam. Also coming from Kapaglaom Becky Muhiha, nagapaampo siya sa iyang niece Honey Doliosa, kaya doon na siya lymphoma og naga-undergo siya karon og chemotherapy. Also, let us include sa itong mga prayer, mga kapaglaom. Sila ni Kapaglaom Lorna Abellanosa nga naka-experience og multiple stroke. Also, Kapaglaom Lori Beth Kirol nga adunay heart problem. Ricardo Lastimado nga adunay broken right hip bone. And also, Harrison Cagadas, 9-month-old baby nga aduna po'y heart problem, mga kapaglaom. And we have Amara Fe Prudenciado nga adunay high fever sulod na sa unong kaadlaw. Ato silang i-appeal sa mga pag-ampo, and let us ask Kapaglaom Giselle for the prayer. Let us pray, mga kapaglaom. Among labing gamhanan ug maluloyon nga Dios, naniana pod kami sa imong atubangan, nagahangyo nga ikaw mag-intervene ni ini mga prayer concerns sa amo ang mga kapaglaom. Ginoo, nasayod ka sa gihambing sa ilang kasing-kasing ug tinguha nga unta adunay kaayuhan nga ilang matagamtaman sa kadtong mga nagbalatian. Ginoong Dios, ug kalampusan ni adtong dunay mga plano, mga maayong plano ngadto sa ilahang kinabuhi. O Dios, among ginaampo din haa kanimo ang mga mutake ug let examination
nga mga kapaglaom aniya si Nestor, si Henry, si Crystal Joy, si Jennifer, kapaglaom Jel, Claudine, Michael. We have kapaglaom Ricknell. Uban pod Ginoo si Isaw, si Melin, si Davin John, si Jai Jai, si Rodi Rose, si Donna, si Yok Yok, ug si kapaglaom Dina. Amahan, doon na sila tingmuha nga maka baton sila ni ining kalampusan sa ilahang examination. Hinaot o Diyos ihatag kanila ang kadaugan ni ining ilahang board exam. Ihatagan mo sila kaala, magikan kanimo, ug ilahang ma-recognize nga ikaw nagauban kanila, labi na gyud sa ilahang maabotay nga examination. Hinaot o Diyos ang tanan nilang gipang sadihan, ikatunan, hinaot magpabilin sa ilang huna-huna. O Diyos, let them be realized that you are their confidence. Ginoo, kami po nag-aampo sa dunay mga prayer concern ani ang niece ni kapaglaom Becky nga si Honey Dulyosa nga naga-undergo of chemo treatment. Ginoong Diyos, doon na po siya at the same time lymphoma. Hinaot o Diyos, ikaw magahikap sa iha mga balatian karon, ikaw mag-aayo kaniya, o ikaw patagamtam kaniya nga ikaw nagauban ug ikaw dili mo biya sa imong makaanakan. Ingon man complete healing pod ni kapaglaom Lorna, Loribeth, kapaglaom Ricardo, kapaglaom Harrison ug kapaglaom Amara. Amahado na sila lain-lain mga gihambing nga balatian apan ikaw nasayod sa ilang kasing-kasing ug tinguha nga maayo sa dili madugay. Nautikapon mo sila, ayuhon mo sila ug dili mo sila pasagdan o Dios. Kini mga pag-ampo nasayod namang kaamahan sa mga tubag ni ini, tabangi laman kami nga doon na kami kasing-kasing sa pagtuo ug pagpaabot sa imuhang tubag sa among mga pag-ampo. Salamat o Diyos nga ikaw man sa kanunay nagasaad nga ikaw magauban ug dili magabiya kanamo. Kay kining tanan among ginaloomang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Giselle for that prayer. Ang atong isunod mga kapaglaom mga atong batch 4 sa atong mga prayer request. Nagapadangat sa iyang pag-ampo si kapaglaom 4687 nga nagapaampo siya nga mawala niyang ubo, siya si kapaglaom Al-Hava. Yes. Ug usab atong i-apply sa pag-ampo si Nay nga naay mag-sponsor siya nga pag-eskwela kay mag-college na siya karon, si kapaglaom Lovely. Usab from 0124 nagpa-apply siya pag-ampo nga siya nga apo nga si Tantan Kiamko mamaayo sa iya nga hilanat. Ato siyang i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom. And doon na po ko additional prayer concern kapaglaom pastor. Ako ang relative si Kuya Cham Cham Dulos nga naga-undergo siya karon og chemotherapy gihapon tungod na siya balatian sa panglawas. Hinaot nga ang total healing iyahang matagamtaman. Okay, nining kabuntagon mga kaigsunan, ato na sab nga pasalamatan ang usa ka talagsaon higayon sa pagduol sa Ginoo sa pinaagi sa pag-ampo. And sama sa akong naandan nini nga kabuntagon, I would like to share a very encouraging passage dinhi sa Biblia nga mahimo natong lauman, mahimo natong balunon sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Nganuman kay si Apostol Santiago nagsaad siya dinhi sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. Unsa may giingon mga kapaglaom, bulahan o malipayon ang tao nga moantos sa mga pagsulay kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. Dalaygon ang Dios nining kabuntagon nga iyang mga saad naghatag ta og naghatag kanato og kalampusan sa atong mga kinabuhi matag adlaw. Yes, Nining Pastor, yes, doon Yes. na po tayo FB live nga prayer concern. Ato ning appeal no before ta mugoon sa prayer session. We have kapaglaom Jonah Kabngal, nagpa-pray siya kapaglaom pastor siya nga umalabot pod nila nga board exam. I think sa let gihapon ni. And we have also Fanny Sakay, nagpa-appeal pod siya ga paampo prayer alang ka Lachmi Gabriel for her recovery from stroke. Okay. Lachmi Gabriel. Yes. Okay. So nining kabuntagon mga kaigsunan
sa last portion sa ato nga mga pag-ampo. Ako kamong gidapit alang sa ato nga pag-ampo, atong iduko ang ato mga ulos pag-ampo. Mag-ampo ta. Among langit nulong dalaygon nga Dios, salamat sa imong mga saad nga among malauman nga malipayon di ay kami taliwala sa mga pagsulay o mga kalisdanan nga among atubangon. Tungod kay ikaw maghatag man kanamo og kadaugan, maghatag kanamo og kalampusan. Bisan kami niya ni ining magulanon og makasala nga kalibutan, apan nagsaad ka og maayo nga kinabuhi samtang kami ni apadinhi ug magmadaogon kami ingon nga imong bugtong anak nga si Hesus nagmadaogon sa iyang pagkinabuhi dinhi ug nagmadaogon didto sa Kalbaryo sa krus. Tungod kay kami nagatuo kaniya, siya among higala ug agalon sa kinabuhi ug kami iyang mga katawhan malaumon kami ug nagasalig kami diha kanimo pinaagi kaniya nga among mahimo ang tanan namo nga mga hagit ug bulhaton sa kinabuhi. Magmalampuson kami tungod kay ikaw ani aman kanamo, nga kun ikaw ani kanamo kinsabay arang makigbato kanamo. O Dios ninintakna sa kabuntagon sa pinasahi na usab among ginadala diha sa imong atubangan ang among mga kaigsuonan. Engineer Al Hava nga naas balatian, kapag laom Tantan Kiamko, Chamcham Dolos, Yes. Lachim Gabriel, hinaot Ginoo nga ikaw pakamaayo kanila. Yes. Sa ilang balatian, imo silang ayuhon. Sama sa imong pagministeryo dinhi sa yuta, nga imong gihikap ang balatian, imong giayo kadtong naghandom sa kagawasan sa ilang balatian ug nanglakaw sila nga malipayon og labaw tanan na mauli sila nga pinasaylo. Nining takna sa kabuntagon sa pinasahi ikaw giya usab alang kang Lovely sa iyang handom sa pagpadayon sa pagtuon. Hatagi siyang mga paagi nga dili niya mahibaw-an alang sa kalampusan sa iyang pagtuon. Ang among mga kapaglaom diha silang panimalay, hinaot nga imong bisitahon nining takna sa kabuntagon. Yes. Hatagi sila og malipayon nga kinabuhi samtang kami mag-usa sa among pagsimba pag-alagad kanimo nining adlaw nga balaan. Kanimo among iuli ang tanan nga pasidungog, pasalamat ug himaya pinaagi sa imong bugtong anak nga si Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that Thank you, prayer, Pastor. And thank you everyone for joining with us o sa inyong pakiguban sa itong mapag-ampo. Every gleam of thought, every flash of the intellect is from the light of the world. This has been your kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu saying, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Again, thank you so much for joining us today, mga kapaglaom, and we pray that you will again join us to the next episode, mga kapaglaom. Let us remember that the Bible opens to us the word of life, for it makes us acquainted with Christ, who is our life. This has been your kapaglaom Giselle, reminding you that God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Honor God at the laws of things and be His representative. This is Kapaglaom Pastor Lemuel Lauron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pagampo din hilang sa Let's Pray!